Isa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos sapagkat muli na naman po tayo nagkasama-sama sa pagkakataong ito at ating po muling pagsasaluhan ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. Nawa sa ating pong pagtitipon ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin nawang nararanasan ng pagpapala ng ating dakilang Panginoon. At sa umaga pong ito, isa pong muling malaking kagalakan ng iyong lingkod na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng ating dakilang Panginoon. At sa umaga pong ito ay ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa ating pong series every end of the month, which is yung pong spiritual warfare. At ang ating pong series ngayon o nandun na po tayo sa talakayin na kung saan ay atin na pong pinag-uusapan o atin na pong tinatalakay yung buong kagayakan ng Diyos o yung buong um, ang tinatawag po natin sa English na yung full armor of God. So, pinapayuhan po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Epeso na atin pong isuot o atin pong gamitin ang buong kagayakan ng Diyos o yung full armor of God upang tayo po ay maging matatag sa mga bagay na dumarating po sa atin sapagkat tayo nga po ay naroroon sa tinatawag nating spiritual warfare. So tayo po ay pinapayuhan upang tayo magtagumpay na atin pong gamitin o atin pong isuot yung baluti na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. So sa umaga pong ito, mga kapatid, ay atin po pag-aaralan muli o ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. At bago po natin basahin yung pong ating teksto o yung pong verse natin ngayong umagang ito, ay iniimbitahan ko po ang bawat isa sa inyo na tayo po ay manalangin at dumulog po tayo sa trono ng ating dakilang Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na muli mo po ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, ang araw ng aming pamamahinga, ang araw na kung saan ay kami po ay nakikipagtagpo Panginoon sa trono ng iyong biyaya Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sapagkat muli po ay amin pong pakikinggan ang iyong mensahe Panginoon at nawa Panginoon ay iyo pong buksan ang aming mga puso upang amin pong maunawaan ang mga bagay na nais mong ituro po sa amin. Panginoon, isinasamo po namin, Panginoon, na pagkalinisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at bigyan mo po kami ng mapayapang kaisipan upang maunawaan po namin ang mga bagay na iyo pong ituturo, Panginoon. O Panginoon, itinatas ko po, Panginoon, na yung sugo, yung banal na espiritu na siyang magtuturo, Panginoon, ng mga bagay na dapat po namin matutunan. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and Amen. Muli po, ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, isa pong muling malaking kagalakan na makapaglingkod ang inyong kapatid sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. So sa mga nakaraan pong mga talakayin natin o pag-aaral natin at sa mga araw ng ating pagsamba, ay atin pong tinatalakay yung full armor of God. At sa ngayon po ay tayo po ay nasa pang-apat. Subalit atin muna pong balikan yung pong mga pinag-aralan natin, yung mga nakaraang gawain po natin. So atin pong tunghayan o atin pong basahin yung ang full armor of God. So sabay-sabay po natin basahin. So sabi po dito, the first, we need to use the belt of truth. So yan po yung unang sinabi na gamitin natin yung sentro ng katotohanan. Okay? And then, breastplate of righteousness. Sandal of gospel of peace. Yung po number 4, shield of faith. Number 5, helmet of salvation. And number 6, yung pong sword of the Spirit.
So sa umaga po ito ay atin pong pag-aaralan o atin pong tunghayan ang Biblia sa aklat po ng Epeso at atin pong muling basahin o sabay-sabay po nating basahin ang teksto natin sa umagang ito. Sabi po dito, Ephesians chapter 6 verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. So, yan po yung ating key text o key verse natin sa umagang ito. So, atin pong pag-aaralan, atin pong atin pong sisikapin na maunawaan bakit ba ang ginamit na pananalita dito ni Apostol Pablo ay yung salitang shield, di ba? So bakit niya pinagsama yung salitang shield and faith? So pinagsama niya yung dalawang salita yun. So makikita natin ngayon sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, yung ano ba yung konteksto, ano ba talaga sa pagkakasulat sa wikang Griego, ano ba yung salitang shield, di ba? Atin ding pag-aaralan bakit ang sinabi rin dito yung extinguish all the flaming arrow of the evil one. So pag-aaralan po natin yan. So tayo po atin pong tingnan ano ba yung ibig sabihin sa wikang Griego, ano ba ang ibig sabihin ng shield? So sabi po dito, shield, yan, in Greek word, so ang basa po doon ay tureos. Yan. So shield in Greek word, ang basa po, ang pag-pronounce po ay tureos, meaning a stone or material employed to close a doorway, later a large oblong shield. So, ito po, kung nyo mapapasin po sa background ko, ay makikita po ninyo doon sa aking background na meron pong larawan o isang Roman soldier. Particularly, this is a Roman soldier, mga kapatid. And mapapansin natin yung kanyang kasuotan niya, mapapansin natin na yung breastplate, di ba? Yari sa metal, at tapos yung loin niya, merong sintron, di ba? Yung paa niya, merong sandalyas, di ba? Roman sandals kung tawagin nga po, mga kapatid. But tonight or this morning, ang ating pong pinag-aaralan, ang pag-aaralan natin ay yung about doon sa shield. So yung pong shield, kung mapapansin natin, sabi po dito, ito ay isang uri ng metal or kahoy na oblong shape. So oblong shape po yan. And bukod sa siya ay oblong, kung pansinin po ninyo dito kasi sa picture na nakuha ko, sa image na nakuha ko, hindi talaga siya oblong, parang round lang siya. But the idea is the same. Ang gamit po niyang shield na yan ay upang protektahan yung tao na nasa likod ng shield, mga kapatid. So kung mapapansin niyo, yung shield po yan, hindi po yan flat. Yan po ay bukod sa siya ay oblong, ang kanya pong pagkakayari ay parang circular ganoon, parang ganon siya tayo. I don't know what is the exact word. Help me to describe that. Maybe someone na nakikinig ngayon, you can describe it in your mind. But hindi po yan oblong. Hindi po yan flat. Yun po yung salita, hindi po yan flat. So kung mapapansin natin, it is made of metal or made of woods. Yan po yung mga ginagamit. And alam po ninyo, yung shield na yan, hindi po yan magaan. So napakabigat po niyan. Mabigat po yan. And ang layunin kung bakit siya mabigat, upang protektahan niya yung nasa sa likod. Diba? So kasi alam po ninyo, kapag yung kalaban sa Roman
time, pag merong battle kasi, ginagamit nila yan to defense. Di ba? Yes, gamit nila yan sa kanilang defense against do sa kalaban nila. Di ba? At meron pong mga shield na meron pong leather yung lugar na yan. Meron po yung bukod pa po siya ay metal or wood, meron po binabalutan po nila yan ng leather. Ano pong dahilan may balot na leather yan? Kasi po pag may balot na leather po yan, ang gagawin po nila dyan, yan po idinulubog nila sa tubig o binabasa nila yan. Kasi yung kalaban po, mga kapatid, ay kapag ginamit nila yung kanilang arrow o yung kanilang pana, ito po ay mayroong ningas. Kaya po sabi sa ating teksto ngayong umagang ito, yung flaming arrow. So ibig sabihin yung arrow, pag atin pong, pag po yun ay ipinana, ay meron pong apoy yun. So ang tendency po niya, pag sinalo po yan ng shield, pag po yan ay kahoy lang, masusunog po yung kahoy. Kaya po yan merong o merong leather, binabasa po yan para po pagdating ng araw na may apoy, mamamatay po agad yung apoy. So, at kung mapapansin natin, iyan ay gamit ng isang sundalong Romano. So, ginamit ni Apostol Pablo itong salitang ito, ginamit niya ito upang ilarawan sa mga mananampalataya sa Efeso na kailangan ganito yung ating pananampalataya. Kumbaga, dapat ganito natin isuot yung buong baluti ng yung armor of God, di ba? So dapat ay ganyan. Kasi nung panahon pong 'yon, nakikita nila na talaga yung para magtagumpay ka at hindi ka masaktan or hindi ka masugatan sa isang battle o sa isang digmaan ng panahon yon, ay kailangan ng ganitong kagayahan o ganitong kasuotan, mga kapatid. And kung mapapansin niyo po noon, yung digmaan po noong una, mano-mano po yan. I mean, talagang bunong braso, mapapansin natin, yung mga napapanood po natin mga kapatid sa mga movies, di ba? So, napo-portray po nila yan. And yan po yung katotohanan. No? I mean, that is the culture, that is the war culture during that time. That is the military uniform during that time. And when Paul ay sumulat siya or pinaalalahanan niya yung mga mananampalataya doon sa Efeso, ganyan niya inihalin tulad. Kasi ito yung bagay na nakikita ng mga mananampalataya during that time. Kita-kita nila kasi alam po ninyo mga kapatid, if the Roman soldier or if a soldier won in a battle, mga kapatid, pag pumarada po sila, they are coming home, sinasalubong sila, nag-parade po yan talaga, ang mga kababaihan, nagsasaboy po ng mga bulaklak to honor them. So, at mapapansin po natin, naka-full battle gear po talaga sila, mga kapatid. Naka-full battle gear po talaga sila. At talagang kita-kita natin. And I remember when I'm more than 10 years ago, nung po ako'y bago dating dito, mga kapatid, nagkaroon po ako ng pagkakataon mamasyal po doon sa Colosseum sa Roma. So, meron po doon mga kapatid, yung mga nagdadamit sila, nagko-costume sila as a Roman soldier. Talagang malalaki sila. Kasi naranasan ko, nakita ko yun, nagpa-picture pa rin nga po ako mga kapatid upang sabi ko nga souvenir. But anyway, so kaya ko po ito kinukwento mga kapatid because I want every one of us here na magkaroon po, ma-picture po natin o makita po natin bakit ito yung ginamit ni Apostol Pablo and paano ba natin ito may apply sa ating makabagong panahon, di ba? So paano natin magagamit ito? So ngayon, pag-aaralan po natin yan. So sabi po, ulitin ko po, babasahin ko po muli po ating text ngayon. Sabi po dito, in addition to all this, yan, in addition to all this, kasi kaya niya po sinabi ito, kasi yung unang tatlong
armor or yung whole armor of God na dapat nating gamitin, dapat nating isuot, ay nasa katawan na natin. Kung mapapansin ninyo, di ba, yung una po nga mga kapatid ay, sabi doon, yung una ay belt of truth. So, may belt of truth tayo. That is the very first thing na isinusuot po ng sundalong Romano kapag po sila ay magbibis at makikipaglaban siya. That is the very first thing that they use. Yung belt po nila, yun ang una nilang isinusuot. Yan, yung belt of truth. Then, yung second po, yung breastplate of righteousness. So, yung po yung bakal. Diba? Yung metal na sinusuot po, napakabigat po nun, diba mga kapatid? Alam po ninyo, during that time in Ephesus, dito po sa Mediterranean, pag po ganitong panahon ay sobrang init. Actually, sobrang init po dito. Would you imagine kapag ang isang sundalo ay lalabas siya at ganyan ang kanyang kasuotan? Ganun kahirap yun sa kanya. Di ba? Pero dahil nga siya ay sundalo, dahil siya ay, he is not just only a soldier, but he is a Roman soldier. And for them, during that time, being a Roman soldier, for them, it is an honor. Di ba? It is an honor for them to be called as a Roman soldier, mga kapatid. Di ba? Yan. So, lagi ko, tandaan po natin, ito po ay sila po hindi lang basta sundalo, but they are a Roman soldier, they are legionnaire. Pag sinabing legionnaire, sila po yung mararami magkakasama na talagang maganda pong tingnan, talagang makikisig silang tingnan. And then, sinusuot din po nila, kung mapapansin natin, lahat yan ay nasa katawan. Yung sintron, yung breastplate, and yung sandals, lahat yan ay nasa katawan. But ito pong shield of faith, yung pong shield, wala po sa loob ng katawan yan. Hawak po yan ng kamay. So, ang tendency po niya ay hindi po yan mananatili doon sa katawan ng tao kung hindi niya hahawakan. Yan. Hindi po yan mananatili doon sa katawan ng tao kung hindi niya hahawakan. Not unlike yung tatlong nauna, nasa sa katawan niya ng tao, nasa katawan niya ng isang sundalo. Kasi kailangan doon siya nakalagay. Di ba? But the shield of faith ay yung shield ay kailangan mo siyang hawakan in order for you na manatili sa katawan mo yan. Di ba? So now, anong kaugnayan nito sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Di ba? So ngayon nga, sabi nga po natin, napag-aralan natin, yung shield in Greek word means tureos, a stone or other material employed to close a doorway. To close a doorway. So, ibig sabihin, siya yung haharang doon sa pintuan. Kasi alam niyo sa labanan, di ba, tinitingnan ng kalaban palagi yung vulnerability ng kanyang katunggali, di ba? So, yan pong shield na nagsisilbi yung pangharang, nagsisilbi po yung defense ng isang sundalo. So, atin pong tunghayan ang banal na kasulatan sa Genesis chapter 15 verse 1. Kasi ito po yung tanong ko kanina, bakit ginamit ni Apostol Pablo yung shield at isinama niya doon sa faith? At ang nangyari dito, shield of faith. Okay. So, basahin po natin yung Genesis chapter 15 verse 1. This is an amplified version. Sabi dito, after this thing, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward shall be very great. So, atin pong tingnan yung konteksto nito. So, Genesis chapter 15, verse 1, ang sabi, after this thing, so pag sinabi pong after this thing, there is a previous thing na nangyari. So, balikan po natin yung verse 14
now, chapter 14 ng Genesis, so that is the time when Abram fought, nakipagdigma po siya. And marami siyang nasamsam at ito po yung panahon na kung saan ay sinamahan siya ng Panginoon, di ba? At sabi niya dito mga kapatid, sabi dito ng Panginoon, ang Panginoong Diyos ang nagsasalita po dito kay Abraham. Sabi dito, sabi ng Panginoong Diyos, do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward shall be very great. Now, kanina ang tanong ko po, bakit ginamit ni Apostol Pablo yun? Because Paul knew that God is our shield. Kanina sabi ko po, ang sabi ko ay bakit yung shield na yan, not unless na hinawakan natin, hindi ang mananatili sa ating katawan. So diyan po pumapasok yung faith o yung trust na kailangan natin. Yung pong sundalo, yung pong Roman soldier or any soldier in a battlefield, mga kapatid, obviously, kahit po ito yung matapang, obviously, the tendency, matatakot po yan, especially when they are facing death, mga kapatid. Kapag sila'y humaharap na alam nila maaari silang mamatay kapag sila ay nakikipagdigma, mga kapatid. So, there is, doon yung emotion, doon yung feeling na may takot ka. But God Himself declared to Abraham and also declaring to us that He is our shield, mga kapatid. Siya yung shield natin. Siya yung ating kalasag. Diba? Sa Tagalog po, I remember when I was still in high school, I don't know, I remember one in the history book, our ancestor, Lapu-Lapu, he fought against the Spaniard. Makikita natin, the Spaniard also used shield and even Lapu-Lapu used shield. But mapapansin natin, Magellan died because yung arrow ay nakalampas doon sa shield niya at tinamaan siya doon sa binti, di ba? So namatay siya doon. Di ba? Yan. So yung shield ni Magellan, most probably, kasi according to the history book, ay tinamaan ng pana sa binti si Magellan, kaya siya namatay. Di ba, mga kapatid? Yan. So ibig sabihin, yung shield niya ay hindi na depensahan nung kanyang shield, yung pana. But dito po sa Genesis chapter 15 verse 1, diniklara ng Panginoon na siya yung shield or yung kalasag ni Abraham, di ba? O ni Abram, di ba, mga kapatid? So sabi rin dito, sa Psalms 56 verse 3 and 4, this is also an amplified version. Sabi dito, the one who is speaking here is David. As you can see, yung po naka-highlight na word also said, when I am afraid, so who is the one talking? So si David po yung nagsasalita dito. So si David hari, siya po'y mandirigma rin si David, mga kapatid. He is also a soldier, mga kapatid. Pero sabi niya, when I am afraid, I will put my trust and faith in you. So, sino yung tinutukoy dito ni David? Diba? Kapag siya ay merong pangamba, inilalagay niya ang kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. So, alam ni David understand that God is his shield. In verse 4, sabi niya, in God, whose word I praise, in God I have put my trust, I shall not fear what can mere man do to me.
O, kita ninyo, mga kapatid. So, ang sabi, kung tayo ay nananampalataya, kung nasa sa atin ito, di ba? Para tayo magtagumpay dito sa warfare na kung saan meron tayo, Paul, sa kanyang pastoral letter sa atin, Paul said that we need to use or isuot natin ang buong kagayakan ng Diyos, yung full armor of God, di ba mga kapatid? So, ipinapayo yan sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid. And dapat maunawaan natin on the first three things na dapat meron tayo. The first one, which is yung belt of truth. So we need to understand that God is true. God is true. That is the foundation. Di ba? Kasi kung hindi natin mauunawaan nyo, how come you put your trust in God if you don't understand and you don't know God who He is? So, ang kailangan natin, in order for us to have that shield, is we need to know who is God and what God has done to us, mga kapatid. That yun ang kailangan nating malaman. And that is also, nalaman din niya ni David, kung mapapansin natin, sabi niya mga kapatid, when I am afraid, I will put my trust and faith in you, in God whose word I praise, in God I have put my trust, shall not fear what can mere man do to me. Mga kapatid, alam niyo po, if we don't read the Bible, we never, especially the Old Testament, we never appreciate the New Testament, and we don't, kahit babasahin natin ang basahin yung New Testament, we cannot understand yung kung saan nagbubuhat yung sinasabi ng like for example, the Apostle Pablo, di ba? So we need to understand that. Then sunod mga kapatid, sabi dito, Psalms 56 verse 10 to 11, this is also an amplified version. Sabi dito, in God whose word I praise, in the Lord whose word I praise. Sabi niya, in God have I put my trust and confident reliance. I will not be afraid. What can man do to me? Inulit na naman. Confident reliance. So ano bang ibig sabihin noong confident reliance? Ito po, nangangahulugan po ito mga kapatid na sa kanya ka lang nagre-relay, sa kanya mo lang ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Yung ikaw ay merong buong pagkakatiwala sa Diyos, mga kapatid. Yung may buong kang pagkakatiwala sa Kanya. So, hoping mga kapatid na nasusundan po natin to kasi mahalaga po ito. This is, kasi hindi po magiging kumpleto yung victory natin against this warfare. Hindi po tayo magkakaroon talaga ng spiritual freedom, and we cannot maintain our spiritual freedom if we don't understand and hindi po natin isinuot itong full armor of God sa ating po spiritual life, mga kapatid. At kung mapapansin po ninyo, those people who put their trust in God, these people, matagumpay ang mga tao ito. Pinagtagumpay sila ng Diyos. So let us go back to Abraham. Abraham, because he understands who God is, and he put his trust in God. Kaya naman yung pangalan niyang Abraham pinalitan at naging Abraham, which means father of all nations, father of many. At pinagpala siya ng Diyos at ang kanyang lahi ay naging kasindami ng mga bituin at ng buhangin sa dagat, mga kapatid. Galing siya doon sa kung saan ay ang kanyang asawa na si Sarah hindi magkaanak, pero siya pinagpala ng Panginoon. So pagkat lahat ng meron ito, pagpapalain ng Panginoon. For example, si David na lang, mga kapatid. Yeah, we know and we understand that David
nagkaroon din siya ng mga nag-slip away din siya kasi nagkasala rin siya, nasaktan din, kumbaga nakagawa siya ng bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. But still, God siya ay pinagpala ng Diyos because He understand who God is. Di ba, mga kapatid? Yan. So let us continue, mga kapatid. Sabi pa rin dito sa Proverbs chapter 18 verse 10, this Proverbs, ito po'y kawikaan, mga kapatid. At sabi po dito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it. It is safe and set on high. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it, and it is safe and set on high. So ito po yung isa pa, sabi po ng aklat ng kawikaan, ang pangalan ng Diyos ay katulad ng isang matibay na muog. At ang taong matuwid ay tumatakbo dito at siya ay ligtas at dinadala at itinataas, mga kapatid. Mga kapatid, tayo po na mga mananampalataya. Sometimes ito po tayo pag tayo meron mga kakilala ng mga, ito, sa Pilipinas, di ba? Pag ikay may kakilala ng isang politiko or isang opisyal ng pulis o ng militar, di ba? Hihingin ka ng calling card. Anong silbi? Yung calling card, pag ikaw ay dadaan nga naman, sali mo sa traffic, pakikita mo yung calling card, di ba, mga kapatid? Sige, okay na yan. Palalapasin ka. Ito, pangalan lang ng normal na tao. Meron politiko lang siya or opisyal lang siya. How much more the name of the Lord? Diba? Sabi dito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and safe and set on high. Now, so, very exciting po, mga kapatid. Very exciting. So, mapapansin natin ulitin ko po, kanina sabi ko, yung pong shield of faith, it is not the thing na yung nasa katawan na natin. Kailangan natin gamitin ang ating kamay para po makuha natin yung shield of faith niyan. Ang akin din po explanation kanina, that kind of shield, yung pong shield na ginagamit po ng mga Roman soldier, hindi po magaan yan. Mabigat po yan, mga kapatid. Hindi po yan kapirasong aluminum lang or kapirasong metal lang yan, no? Yan po yung mabigat. And that is what Paul used in order to describe, di ba, yung nakailangan natin. Ganyan ang Diyos. Kung ang Diyos natin, kung sinasabi natin tayo Kristiyano, dapat ganyan natin nakikilala ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Diba? So napapansin na natin from Genesis kay David sa aklat ng Proverbs, sabi kanya, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it, and it's safe and set on high, mga kapatid. So ngayon, balikan po muli natin yung teksto natin. Sabi po dito sa text po natin, take up the shield of faith which you can extinguish the flaming arrow of the evil one. Sa Tagalog po yung extinguish, yung ipapatay ninyo sa nagliliab na pana ng masama. Mapatid. Obviously, dahil sa tayo, mga kapatid, ay mananampalataya ng ating dakilang Panginoon. And when we accepted Christ as our personal Savior and Lord, mga kapatid, we are in the battleground, mga kapatid. We are His soldier, mga kapatid. Diba? Tayo yung sundalo ng Panginoon.
So in order for us to win this battle, God provided us the proper equipment so that when we are on the battlefield, for sure, meron po tayong victory, mga kapatid. But the problem now is this, mga kapatid. Bakit kalimitan nakakaranas po tayo ng parang yung talunan tayo, di ba? Parang pakiramdam natin tayo ay nagiging talunan tayo. We feel that we are always lost in the battle. Always remember this, mga kapatid. The battle is not yet done. We still fighting, mga kapatid. So that is one of the lies of the devil. Ginagawa niya when we are in the battlefield. One of the technique, isa sa na ginagamit ng diablo is to kumbaga linlangin, to deceive our mind, mga kapatid. Always remember this. The soldier, when he was on the battlefield, hindi madali po yun. He is struggling. He is struggling. And when we are struggling in this world, and when we still experiencing struggle in this world, means that we are not yet defeated. Uulitin ko po. When we are struggling, means that we are in the battlefield, and always remember, we are not yet defeated, mga kapatid. Tayo ay nakikipaglaban pa. So in order for us to win, we need to use all these things that that Paul said na kailangan meron tayo. The first three, we need to have that in our body. In our mind, in our soul, we need to have that. And this thing, shield of faith, that is very important for us to learn, to read, and to study His Word, because His Word is our shield, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, yan po yung kalasag natin. That is our shield. That is the thing that we can use to extinguish the flaming arrows of the evil one, mga kapatid. Yan po yung kailangan natin. So tanong niyo, Pastor, paano ko ba gagawin yon? Then read the Bible. Wala po akong naiintindihan. Pray that God will reveal it to you. Pag hindi natin naiintindihan, mga kapatid, yung binabasa natin, kneel down, because God will reveal to us what is the things that He wants us to understand. Sabi ng Panginoon, come to me. Diba? Sabi ng Panginoon, search me and you will find. Saan natin hahanapin ang Panginoon? Sa balunbo ng mga aklat. Sabi nga, saliksikin niyo ako sa balunbo ng mga aklat at ako'y inyong masusumpungan, mga kapatid. Yan yun. Kaya, ang akin pong sinasabi, ang akin pong pinaalaala, mga kapatid, sa bawat isa. Ulitin ko po, if we feel that we are struggling, don't give up. You are still battling. You are not yet defeated. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo talunan. At tatandaan natin to, walang naging talunan sa anak ng Diyos. Why? Because God is our victory, mga kapatid. In the Bible said, God, Jehovah Nisi, God is my banner. Tandaan po natin ito. When yung banner ng Panginoon, kapag yan inakita ng mga sundalo, let's say for example, in the battlefield, halimbawa, yung Roman soldier against doon sa mga barbarian, di ba? Mapapansin natin yan,
kapag ang unang inaagaw ng kalaban ay yung kanilang bandera, yung kanilang banner, at pag nakuha na yun, at kung sino yung unang itaas na banner, siya yung nananalo. Pero tandaan natin, God is our banner, mga kapatid. Diba? So wag po tayong matakot, wag po tayong madala doon sa lies ng kalaban, di ba? Kasi gumagamit po yung ginagamit po ng kalaban ng diablo na tayo po ay tinatakot sa ating kaisipan. Di ba, mga kapatid? And don't even think na walang pag-asa. Tandaan natin, sabi nga ng banal na kasulatan, our God is the God of the impossible. All things is possible to God. Amen, mga kapatid? Ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos because He is the God of the impossible, mga kapatid. Diba? Tandaan po natin to. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Diba? So sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng ating pong paksain ngayong umagang ito, nawa po ay kinatagpo kayo ng Panginoon, nawa po ay kayo ay kinakausap ng Panginoon sa mga sandaling ito. At lagi po nating tatandaan na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, tandaan po natin, nag-provide na ang Diyos ng solusyon sa ating mga pinagdadaanan. May karamdaman ka, God can heal us, mga kapatid. Maybe, maaaring yung ating kagalingan, naghihintay tayo, pero bakit parang ang tagal? Tandaan natin, sa ating paghihintay, isama natin ang Diyos. Diba? Alam po ninyo, ang susi upang tayo huwag mainip, dapat meron po tayong kasama. Alam ninyo, dito po sa lugar namin, pagsasakay po kami ng bus, especially kapag ikay naroon sa isang liblib na lugar, punta ka sa kabayanan, maghihintay ka ng oras. Kapag nag-iisa ka doon sa bus stop, kasi po dito sa lugar namin, pag ikaw po, hindi ka po pwedeng sumakay pag hindi bus stop. Hindi po tulad doon sa atin sa Pilipinas na kahit saan na lang, mama, dyan lang sa tabi, yan ang bahay ko. Hindi po ganon. Dito po, kahit na yung lalakarin mo 1 kilometro, maglalakad ka rin 1 kilometro para doon ka sumakay sa bus stop. Kasi po yung bus, hindi po titigil doon sa tapat mo. Doon lang siya titigil sa bus stop. Ngayon, kapag kayo nag-iisa doon sa bus stop, kahit 15 minutes na lang, darating na yung bus. Kapag wala kang kasama, naiinip ka. At pag nakaranas ka ng pagkainip, maiinis ka. Di ba? Maiirita ka. Pero pag may kasama ka, kahit 2 oras ka na maghihintay, hindi mo napapansin yung oras. Di ba? Hindi mo napapansin, lumilipas yung oras, hindi ka naiinip kasi may kasama ka. And that is the thing also that we need to understand in ourselves. If we are asking something from the Lord, in order for us na hindi tayo mainip, kasi yung po pagkainip, it will lead us into disappointment eh. Di ba? Nag-lead to sa atin sa disappointment. So we need to be with God. Di ba? Kapag po tayo. Kaya nga po, tandaan natin, yung mga na pag-aralan natin ngayong araw na ito, na yung shield of faith, always remember, God declared Himself to Abraham, that He is our shield. And all, mapapansin po natin yung pong mga champion of faith, yung mga men of faith sa Bible, they understood that God is their shield. Diba? Strong tower, diba? God is their kumbaga iyon yung kalasag nila. So mga kapatid, sana po sa konti ko naibahagi ngayong umagang ito, tayo po kinatagpo ng Panginoon. Ano man po ang meron tayo, ano man po ang ating pinagdadaanan, tandaan po natin mga kapatid that God is mahal po tayo ng ating Panginoon. And before I end, I would like to everyone to hear this simple music. This is a very old hymn, and I hope that everyone will meditate on it, and pinagpipray ko po at dinadalangin ko sa Diyos na nawa ay makita natin ang katotohanan ng awit na ito sa ating pong mga sarili. Pakinggan po natin ito. He
a solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Yes, Lord God, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa When he shall yung mga salita, Panginoon, na amin po napag-aralan. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat ikay tunay na dakila at banal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming tanggulan, ikaw po ang aming kalasag, at ikaw po'y baluti ng aming pagkatao, Panginoon. Tinatas po namin, Panginoon, Lord God, na pagyabungin mo po ng wow, Lord, ang mga salitang aming narinig, Panginoon, at tulutan mo po kami at tulungan mo kami, O Diyos, na kami patuloy na lumago sa pananampalataya at maging matagumpay na Kristiyano, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod sa pananampalataya, Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. Sa muli po, magkita-kita tayo sa mga susunod po nating pag-aaral ng kanyang mga salita. Sa pong magandang araw muli sa inyong lahat, mga kapatid.